Hi! Welcome back to my channel! Okay, ang video for today is kung paano magpaganda. Yes, gusto kong magpaganda, gusto kong mag-makeup. Na-stress ako. Samahan niyo ako guys. Mag-makeup tayo! Okay, ang makeup natin na gagawin for today is medyo glam. Kasi maglalagay ako ng glitter sa aking eyeshadow. At saka, first time kong maglagay ng fake lashes. Or kaya tignan natin. Sana maging maganda yung outcome ng video ko. Okay, kung bago ka sa channel ko, please click like and subscribe. And once na nagustuhan mo ang video, notification bell. Okay, let's start. Maglalagay ako ng No Shine Mattifier, pampaliit ng pores, at the same time, pampaganda rin ng kapit ng makeup. Okay, and then I will use Sansan crayons para sa aking BB cream. Pinag-combine ko yung Fair Lady at yung Natural Beauty para makuha ko yung saktong shade ng aking face. Gagamitin kong pang-bake guys ay yung sa Pond's, yung kanilang BB Magic Powder. Maganda itong pang-set kasi very light lang siya. May added coverage din. And maglalagay din ako sa parte ng neck para pantay. Okay, so maglalagay na ako ngayon ng kilay. Just to give you a heads up nga pala kung bakit nagbe-bake ang mga tao. Okay, syempre hindi para magkaroon ng tinapay. Joke lang. Okay, so para yan, mas kumapit yung ating makeup, lalong-lalo na for oily skin. Mas tatagal, kumbaga hulas-free ang ating makeup kapag nagbe-bake tayo. Isa pa makakatulong yon na medyo liliit yung pores natin kapag magbe-bake tayo. Isa pang benefit nun, lalo na kung maglalagay ka ng eyeshadow, yung mga pangmalakasang eyeshadow. So, kapag may fallouts, mas madaling alisin kung meron kang powder na makapal, like pag nagbe-bake ka sa ilalim ng mata. Ayan guys, kung napansin nyo, naglalagay ako ng concealer or any kahit foundation basta light color sa ilalim ng aking eyebrow at sa taas na rin. Ito ang way to correct kung merong mali or kung may sobra-sobra yung mga nalagay natin. Tulad ng ginagawa ko ngayon. So, feeling ko mas maganda yung pagkakashape ng isang kilay ko. So, pwede nating i-correct yan by reshaping the other one para masundan natin yung maganda yung pagkakagawa. So, maglalagay lang tayo ng concealer hanggang sa ma-perfect natin yung ating eyebrow. Replenish ko lang guys yung ating baking powder na nilagay sa ating face kasi maglalagay na ako ng eyeshadow. Ayan. So, yan ang shade na gagamitin ko. Tip lang para mas pigmented, para mas matagal ang kapit, medyo basain nyo yung brush nyo. Then, dip sa eyeshadow at i-apply na sa eyes. Mas makikita nyo mas maganda at mas pigmented. At kung shiny naman yung eyeshadow na napili nyo, mas magiging shiny yon. So, yan. Dalawang shade ang aking ginamit. Pansin nyo, half lang to. Hindi ko siya sinasagad sa loob kasi maglalagay ako ng glitters sa parteng loob or sa inner part ng talukap ng aking mga mata mamaya. I-blend lang natin ng mabuti guys kasi kapag magandang pagkaka-blend, maganda ang effect ng color ng eyeshadow natin. So, yan naman ang gagamitin ko. Pinag-combine ko yung dalawang color na yon para maglagay ng color para sa ating lower eyelid. Next will be our liquid eyeliner application. Okay, medyo dapat kailangan tayong maingat dito
Kasi naman, kapag nagkamali dito, nako po, ang hirap na niyang burahin, promise. Yung iba, kung nagkamali man sila, ginagamitan nila ng concealer. Pero parang hindi maganda yon kasi parang ang dumi niyan tignan. Kaya talagang uulitin mo siya. So, magugulo talaga ang mundo ng inyong mga mata. Next is maglalagay naman ako ng ating mascara. So, eto na nga. Mag-start na akong maglagay ng ating fake lashes. So, first time ko talaga itong gawin. So, lalagyan ko na siya ng glue. Good luck sa akin naman. Next is magko-contour na tayo, guys. Ayan, dahil medyo mataba ang aking pagmumuka, kailangan talagang retokihin ng ating pagko-contour. So, kumuha lang kayo ng contour powder or if wala, kahit yung mga eyeshadow na medyo dark, make sure na well blended. So, maglagay lang kayo sa cheekbones. Pag maglalagay sa cheekbones, guys, huwag ilalampas or huwag isasagad hanggang sa malapit sa bibig. So, hanggang sa may edge ng eyes nyo lang siya ilalagay. So, maglalagay din kayo sa bandang panga para ma-shape din o ma-contour din yung bandang part na yon para magmukha tayong mas payat. Then after that, maglalagay na ako ng foundation or pressed powder by Ever Bilena in shade Natural. Wala naman natin ngayon ang pagkukontour sa ating nose. Ayan, para mas tumangos pa ang ating mga nose, ma-enhance yung shape ng ating mga ilong. Ayan. So, from top hanggang sa edge, kailangan ilagay natin. So, hindi lang sa bandang taas. Mostly, ang mga tao nilalagay nila hanggang sa gitna lang. So, ang tendency, mas nagiging mukhang kamatis yung ating mga ilong. So, yan, blend-blend lang. Then, after, maglalagay ako ng highlight. Kung wala kayong highlighter, kumuha kayo ng anything na kulay puti sa inyong mga eyeshadow. Pwede rin yun. And then, I'll combine yung dalawang shade na yon para sa aking blush on. Ayan. Blush lang para magkaroon tayo ng rosy cheeks. Alright. Oops. Wait lang. May commercial tayo ng konti. Biglang inabot sa akin yung phone. Medyo may importanteng sinabi ang aking manager. So, eto na nga, balik na ang lola nyo. Okay. So, maglalagay na tayo ng lipstick. I-contour nyo lang din. Follow nyo lang yung shape ng upper lips nyo para mas maging fuller at mas shape ang labi nyo pag nag-apply na kayo ng lipstick. O, yan. So, ganun lang, guys. Salamat. Eto na, umaura na tayo. So, start aura number 1. Ayan, sana guys nagustuhan nyo ang video natin for today. Eto, since MECQ na, siguro pwede na lumabas. Umaura. Pero syempre, feeling establishment lang, hindi pa rin. Pero at least, diba? Kahit dyan ka lang sa tapat ng pinto mo, aura-aura ka with this look ko, diba? Okay, so kung nagustuhan mo ang video na to, click notification bell. At kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe para makagawa pa ako ng maraming videos tulad nito. Alright!
lagi nang tatandaan, stay safe, stay healthy. God bless po. Bye!